Hello guys, welcome to my channel. Welcome to Poppy's Vlogs guys. So yun guys, kakaiba ang ating gagawing vlog guys. Because most of our vlogs is about food, it's about travel, may konting interview guys. Pero iibahin natin ngayon guys. And I hope na manonood kayo at makikinig kayo. It will just be a short clip guys. Kung mayroon pong stand-up comedian, ito pong gagawin natin. Ang gagawin ko po ay I'll do the sitting comedian guys. Okay. Hopefully may manood. I'll just talk about my experience coming to Canada. Kasi nasa isip ko lang to guys. Kaya lang hindi ko nare-relate ko sa iba, pero mas maganda kung sa YouTube. Kasi mas maraming makapanood, maraming makakita. Malay nyo guys, baka mag-click ito ngayon. So, it's just an experiment. That's why, if you have YouTube guys, don't be scared to express yourself. That's why it's called YouTube. It's about you, expressing yourself through media or through social media. Okay, guys. So, ang first episode natin, guys, we're going to talk about my experience coming here in Canada. So, first, guys, of course, kung papunta tayo ng Canada, anong sasakyan natin? Siyempre, aeroplano. Ang first experience ko, guys, papuntang Canada ay, pagsakay ko sa aeroplano, may nakatabi akong malakas ang putok, guys. Totoo to. Gaya ng sinasabi natin na idol natin na si Alex Calleja, yun mga nakakalungkot na bagay na experience natin pero pwede po natin pagtawanan. So ito po na-experience ko. Sa aeroplano guys, nakaupo ako doon, tapos ang tagal kasi ng flight papuntang Canada. So nag-stop over pa ako ng Hong Kong, and then ang problema, from Hong Kong to Canada, siguro mga around 15 to 16 hours, kung hindi ako nagkakamali. Ang kasamaan ko may putok. So, ayaw ko na sabihin kung anong lahi, pero alam niyo naman kung putok ang pinag-uusapan. So, katabi ko siya guys. Ang sakit po ng leeg ko kasi since I'm with him for 16 hours, ang aking ulo lagi na nakatabi dun sa bintana. Doon lang ako nakatingin. Nangyari din to sa akin yung papunta ko sa Toronto, pabalik dito sa Edmonton. Ang leeg ko na ganito lang guys, tapos na yun, pagka pupunta ako sa washroom, of course, that's the time na kailangan ko iikot ang ulo ko and then papuntang washroom. So, ang hirap. I felt na magkakastiknik ako kasi nga ang tagal ko nakaganito. Imagine nyo, 16 hours ang flight. Mostly, inuunat ko ng konting ganon, pero mostly nakatagilid ako. And then guys, pagdating ko sa Canada, ang nangyari guys ay sumakit ang puwit ko. Alam niyo bakit? Kasi nagkaroon tayo ng almoranas. Kasi according sa research guys, pag prolonged sitting or prolonged standing, pwede kang magkaroon guys ng almoranas. So ito ang na-experience ko at napansin na lang yun ni Mrs. kasi nagbibisikleta ako guys. So ang bisikleta, syempre, nagbibisikleta ka pag ganun, di ba? Yung bisikleta. Ako nakatagilid, dito ko mag-bike. So, nakikita niya ako sa park, sabi niya, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka mag-bike? Kasi nakikita niya pag ganun-ganun ang bike ko. Ganun-ganun. Ang sakit po ng puwit ko kasi nga nagkaroon po ng almoranas. Nahiya naman ako magsabi sa kanya kung ano ang nangyari. At ako naman, syempre, hindi naman tayo medical graduate. So, hindi ko pa alam anong nangyayari. Although may suspect na ako, guys. Kaya lang medyo nag-aalanganin tayo sabi sa ating asawa. Kaya lang ang sister-in-law ko, RN siya dito, at siya nagsabi sa akin na ang nararanasan ko ay mayroon akong almoranas. And she told me na mayroon yung nabibiling gamot, topical medication na pwede lang ilagay sa puwit para hindi mangati or hindi mamaga yung almoranas. Kaya lang sinabi niya sa akin kung pwede daw, tingnan daw muna niya and then para malaman niya kung totoong almoranas. Sabi ko, kahit anong mangyari, kahit lumaki pa yung almoranas, ayaw ko talaga pakita. Kasi syempre, nahiya din tayo sa kapatid ni Mrs. Kaya, hindi ko pinakita ang almoranas. So, tiniis ko yung guys ng 2 weeks. So, 2 weeks, nakatulong naman yung gamot na binigyan niya sa akin. Nilalagay ko doon sa cauliflower. And then, dahan-dahan na siyang gumaling guys. Pero, masakit guys. Parang may hernia ka din kasi dahan-dahan ka lumakad, dahan-dahan ka umupo, tapos nag-hot seats bath pa ako. Hot seats bath, yung may tubig sa palanggana na mainit, maligamgam, upuan mo yun para mag-subside yung almoranas.
So ito po ang experience ko pagdating dito sa Canada at iiklian ko lang para at least mayroon pa tayong ibang episode guys. Hopefully nagustuhan nyo. Yung pagdating ko po, lagi akong pinapakain ni Mrs. ng lettuce. So at first, syempre sabi ko baka ito yung kultura, ito ang Canada. So kain lang din tayo kung anong kinakain nila. So at first guys, kain na ako. So kain, sabi ko, oh yan ang lettuce. Kasi sabi sa akin salad. So ang pagkakala mo salad is fruit salad lang. Kasi ayun ang nakagisnan ko sa Pilipinas na fruit salad na binibigay sa akin ni nanay ko. Kaya lang, yung pagdating ko dito na sinasabing salad, at first excited ako. Pero nakita ko, ang binigay sa akin ay puro lettuce guys. So Monday, Tuesday, Wednesday guys, okay pa ako sa lettuce. Walang problema. Healthy. So malutong, crunchy, ang sarap kainin guys. Tapos may Thousand Islands pa nilalagay. Kaya lang later on guys, parang I just felt na I feel like a goat. Parang sabi ko, hindi ko naman kinakain mga down-down na yun sa Pilipinas. Ba't ako pinapakain ng salad dito? Puro salad kasi healthy daw. Pero syempre, kung bago ka, magtitis ka muna, mabait ka pa kasi hindi mo pa masabi kung anong nararamdaman mo. Kaya lang dahil hindi ko na matiis guys, sinabi ko sa asawa ko, hindi ako kambing at kahit sardinas, kahit ano pa, o kahit kanin na lang, wag mo lang ako talaga pakainin ng salad. So, yun po ang mga ilang bagay na I would say na na-experience ko pagdating ko sa Canada. At isa pa, sige, include ko na to, ang weather guys. Pagdating ko dito, summertime, it was still cold. Pero sa kanila, sabi nila, warm na daw yon. Siguro ang katawan natin hindi pa nakapag-adjust. Kaya lang, pagka lumalabas ako, ramdam ko yung lamig. Kaya lang, sabi nila, you just need to wear sweater. So one time guys, lumabas ako ng umaga, malamig kasi nga, maaga pa, so yung simoy na hangin malamig. Ang ginamit ko po, parka. Yung parka po, ayun po yung pwedeng pang minus 20, minus 30, minus 40 na weather. So paglabas ko po sa apartment, sabi ng landlady, what's going on with you, man? Like, why are you wearing parka? It's only for minus 30, minus 50. So, ayun guys, nashock ako kasi akala ko na okay lang yung suot ko na yun kasi I just want to keep myself warm. Pero pinagtatawanan po ako sa labas. So, sabi niya, I look like a bear na dapat daw chill-chill lang ako, dapat mag-sweater lang. So, napayan na naman ang lolo mo. So, ito po ang mga bagay na nasabi ko, na experience ko dito sa Canada pagdating ko. So, wait na lang guys at magkakaroon tayo ng part 2. Hopefully, nakita nyo o napanood nyo ang aking sitting comedian. So, kung mayroong stand-up comedian, tayo po ang sitting comedian. Hope you like it. Until next time po, Poppy's Vlogs. Bye-bye and peace out guys.